Mahirap palang lusutan ni Sara Duterte itong article of impeachment tungkol sa confidential fund dun sa 125 million na nagastos ng 11 days, December 20 hanggang December 31 noong 2022. Ang tanong ngayon ni dating Congressman, attorney at veterano sa impeachment trial, Nery Colmenares, na saan kaya hinuhugot yung mga paliwanag. At higit sa lahat, meron daw palang agreement or circular number itong COA at saka po ang Department of Budget and Management noon pa para i-regulate at magkaroon ng tinatawag na proof of payment kung saan ginagamit kahit na intelligence fund. Hindi raw totoo na pag sinabing confidential fund, confidential din gagamitin. Dapat pala mayroong proof of payment. Ayan, pakinggan nyo ito. In fact, napakasimple ng betrayal of public trust doon sa 125 million. In fact, kung i-trial sa impeachment trial, mabilis lang yan kasi una-muna may mga dokumento na mula sa DBM, dokumento mula sa COA, dumaan na yan sa mga congressional hearings, official yung proceedings sa congressional hearings, hindi na sila mahirapan. May proof yun. Kami nung panahong prosecutor ako doon sa impeachment ni Chief Justice Corona, madami pa kami pasikot-sikot para lang ma-authenticate ang mga dokumento, mga titulo, mga backgrounds. Correct. Madami yan eh. Ito hindi na yan mahirap kasi authenticated na yung mga yan eh. Kaya, in fact sa akin, baka isang buwan tapos na yung impeachment trial na yan dahil napakalakas ng ebidensya at nakita ang resibo. Gusto kong iklaro ha, maraming nagsasabi na bakit mo i-account yung pa-account sa kanya confidential fund, confidential nga yun. Hindi pwedeng i-ano yan, kung baga isabihin in public. Pero, nagkamali sila dyan kasi may joint BBM COA circular na nagre-regulate ng paggamit ng confidential fund. Ang nakalagay diyan sa BBM circular, una, kung hihingi ka ng confidential fund, dapat may intelligence surveillance plan ka. Hindi ko alam kung meron siyang sinabit na gano'n. Kasi kung dapat sabihin mo muna anong proyekto ito, sino bang pinagproyekto mo at paano mo ipatupad yun. Second, nakalagay sa BBM circular na dapat may proof of payment yung pag-disperse mo. At resibo yun. Ang ibig sabihin ng proof of payment, resibo. Hindi totoo yung sinabi nila na pag confidential, hindi pwedeng ma-audit. Ma-audit yan, kaya lang ang rule, chairman lang ng COA ang pwede mag-audit niya. Ayan, so maliwanag. Hindi pwede yung acknowledgement receipt lang. Kailangan ay proof of payment, resibo. Original na resibo. Saan mo ginamit yung confidential fund? Kasi yan po ay re-regulate na nga po. Ibig sabihin, merong circular number na pinatutupad ang Department of Budget and Management na naglalabas ng budget ng government office, government official, at ang Commission on Audit o COA ang nag-audit. So maliwanag po yung sinasabi ng veteranong abogado na si Nery Colmenares. Kasi nga po yung dating prosecutor ng panahon ni Corona trial. So, ayan ang kanyang assessment. One month lang, kayang tapusin ng impeachment, ang trial sa impeachment ni Sara Duterte dahil kumpleto raw po ang dokumento. Hindi na maghahagilap, hindi na maghahanap ng kung ano man dokumento, nandyan na. Kasi Kongreso ang complainant, Kongreso ang prosecutor, sa Kongreso rin lumabas sa mga public hearing ng Blue Ribbon Committee at Committee on Appropriation ang mga di umano'y pagdududa, kaduda-duda na paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at ng Department of Education ng panahong yan. Yan po yung sinasabi ni Colmenares. Okay? Ano pong inyong masasabi dyan sa isyong ito? Ano ha? Dahil nga sabi ko sa inyo, pagkatapos ng eleksyon, June, ay magre-resume na initially ang Senado. Tapos by July, magsisimula na yung 20 Congress at doon na po yung actual na trial tungkol dito sa 7 article of impeachment against Sara Duterte. Sige. Please like and share ng video ito. Sunod na pag-usapan natin ito.
Naku, meron hong panawagan si sinilip ni Sara Duterte yung tingog ba yun? Ano yun? Tigog, ay Bisayas yata ang pronunciation niya na. Party list. Kay Speaker Romualdez daw yan. Huwag daw botohan, huwag daw iboto yung party list na yan dahil kay Speaker. Aba, may punto siya dahil kasi ang party list dapat hindi political. Dapat yan marginalized sector. Pero ang tanong, Inday Sara, ba't hindi mo nasisilip yung Duterte Youth Party List? Di ba? Merong incumbent Duterte Youth Party List at ngayon may kandidatong Duterte Youth Party List. O ano yun? Hindi ba sa inyo yun? Alam nga namang wala kayong alam dyan. Bakit kayo pumapayag na gamitin kung wala kayong alam dyan? Bakit pumapayag kayo na merong Duterte Youth kung ganun-ganun lang yon? So, para kapanipaniwala, kung gusto nyo na palabasin at ako'y naniniwala naman na dapat ang lahat ng party list ay hindi hinahaluan ng politika dahil yan ay marginalized sector under party list law. Dapat kakatawan sila sa totoong mga marginalized sector. Ay kung sinisilip ni Sara Duterte ang party list umano na may kaugnayan kay Speaker Martin Romualdez, o bakit yung Duterte, hindi lang ho yun kaugnayan, kapangalan pa. Abay Duterte Youth Party List, ayan o, mga ibig sabihin yan. Bakit tahimik siya doon? Ayan ang sinasabi natin, bago tumingin sa kapitbahay, tingnan muna ang sariling bakuran. Bago tumingin sa iba, yung sarili mo muna ay alamin mo kung ano ang galaw. Yun yung ating paalaala. Di ba? So, ibig sabihin nito, until now, hindi makamove on si Sara Duterte sa pagiging speaker ni Romualdez. At pati yung kanyang mga ginagawang di umano may kaugnayan sa party list ay sinisilip na rin. Ay paano kung kayo naman ang silipin? Katulad ng sinabi ko, doon sa ibang mga party list na sinusuportahan din nyo, diba pa? O, diba? So, nagkakasilipan. Pero ako naman, bilang mamamahayag at bilang political vlogger, ano po, ang akin dito ay parating lang sa inyo kung anong nangyayari. At kayo ang importante. Kayo po ang merong karapatan, sagradong karapatan at obligasyon na rin na magsalita at mag-comment sa mga nangyayaring ito. After all, tayo ang butante. Tayo ang magde-decide kung karapat-dapat ba itong mga party list na ito, karapat-dapat ba itong mga sinasabi nilang ito ay ating paniwalaan. Kumbaga sa sinisilip mo yung iba, pero yung bakuran mo, yung lugar mo, hindi mo nakikita. Ay ganoon ang description natin So ako, pinapaliwanag ko lang ito. Please like and share ng ating mga video. Dahil kasi mahalaga na itong ganitong issue, lalo't higit, mag-e-eleksyon, ilang araw na lang, ay di alam natin kung anong ating gagawin. Maging maingat, yung totoong party list na marginalized sector, ang para sa bayan, tutulong sa bayan, yun ang ating ilagay. Okay? Pati na yung mga district congressman o anumang posisyon, especially sa Senado, na magiging sila ang Senator Judge. Ibang level yan. Ano ha? Abangan!